Pero sa totoo lang po, no, kami pong mga congresspersons, during break, halos wala po dito sa bansa ang mga congressmen. Ako, like for example, dumating po ako December 13, ay January 13 na. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibing, maglebak-lebak na siya with Eves na ko sinupalpal ni Senator Pia Cayetano, ni Senator Jinggoy Estrada, itong mga congressman na itong sinabi ni Martin Romualdez na parang in other way around ba, sinabi niya mga tamad ang mga senador na hindi ginagawa ang trabaho, hindi tinatapos ang trabaho. Nako, meron silang sagot dyan. Lalo na ang pinag-uusapan ng mga senador ngayon ay tungkol sa People's Initiative at na brought up na yata ni House Speaker Martin Romualdez na gawin mo muna yung mga trabaho niyo. Huwag niyo munang masukan itong People's Initiative. At naku mga kabibig, meron din palang komento si Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya naniniwala na may bayarang nangyari sa People's Initiative. Tinanong daw niya ang mga congressman, ay ang sabi ng mga congressman is para daw ito sa mga benepisyo na pinamimigay nila sa mga tao. Hala ka mga kabibig. So it means binibilog ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos at agad-agad maniniwala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga congressman. Hindi ba siya naghanap ng mga fine, ano ba yung mga investigasyon, mga ganyan mga kabibig ba? So panoorin ninyo ang video mga kabibig ba at i-analyze nyo ang mga sitwasyon ngayon. Parang iba na talaga ang takbo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at sana magising siya. Uy, marami ng senador, si Senator Amy Marcos, Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, talagang inimbestigahan na nila itong People's Initiative Signature Campaign at meron na silang nakitang mga ebidensya mga kabibig. Diba mga kabibig? So, hay nako, sana malapit nang malaman natin para isupalpal natin ba ang totoong mastermind para tumahimik na ito at hindi na ito mapustro. Wala namang problema sila sa chat-sya. Maganda ang chat-sya. Pero yung gagamitan ng sabayan ng Pilipino at babayaran, hindi maganda yan. Ito pa ang another pag-aamin ng mga congressman. Ang sarap-sarap ng buhay nila mga kabibig. Abroad-abroad lang sila. Naku, panoorin nyo ang video ito. Well, pagka binayaran yung binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng Comelec yun. So, walang mangyayari doon. Pagka alam ko, wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa legislature, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. So sabi ko, the other things para hindi tayo pagdudahan, i-stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda yun kasi may nangangailangan talaga. So we just have to let Comelec do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Kasama po ang loob, Ginong Pangulo, minsan napapagbintangan po ang Senado na masyado pong matagal mag-aksyon. Kadugay. At kukunti lang yung mga batas na ipapasa. Sapagkat tayo naman, hindi naman po tayo mabagal dahil pinag-aaralan natin mabuti. Kumbaga lang sa estudyante, di ba gaganda pag may nag-review? Of course. Di ba? May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. Ganito tayo sa Senate. Sinatsaga natin bawat period, bawat kama, bawat paragraph. Sinatsaga natin yun, Mr. President. Yes, I agree with you, Mr. President. Sa susi natin pinag-aralan ang mga batas na umaakyat dito na nanggagaling sa mababang kapulungan. At ng mga House of Representatives, nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. Tutukan na nila yung trabaho nila. Parating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. In every country, alam natin na ang difficulty pagka napakalaki nung grupo, and in the House, 300 nga po sila. Hindi ko naninisi kung ba't yung nalalabas nila na produkto ganun, kasi sa dami siguro nila, output-based sila. And dito ho sa Senate, in my humble experience of
almost 20 years. And natutunan ko lang naman to sa mga seniors na inabot ko. Yes. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom para mapasa yung bill mo. Correct. And that is what I've learned, Mr. President. Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating mga dahilan, ako lang, ibabalik ko lang sa history. Since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba ho tayo ng pinanggagalingan eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So naninigurado tayo parate sa aking sa aking karanasan in almost 20 years, magti-20 years na tayo sa Senate. Lagi natin dino-double check din ang version ng House and Senate. Kumbaga lang sa estudyante, 'di ba gaganda pag may nag-review? Of course. 'Di ba? Hindi naman sa pagmamalaki, pero a lot of people in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa pagmamalaki, it's just that 24 lang ang mga senador, piling-pili, and nakakadagdag tayo sa pagpapaganda ng batas. Sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Benzar Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Mix Nograles. Mix Nograles. Cap Robert, may binabanggit kayo, sino nag-collect nitong mga... Sino nagmudmud nitong mga signature forms and distributed the claim stubs? You mentioned the PBA Party List Office of Kagawad Momar Trahera at may kasama pa siyang mga iba pang kagawad at SK. Sino-sino ba ito? Sila yung mga party list na supporter, ma'am. Coordinator supporter. Coordinator. At saka yung office na yan, ma'am, yung si Kagawad Momar Trahera is the son of ex-barangay captain. Okay. So, binigyan ko yan siya ng opisina, ma'am, at hindi ko akalain na ginamit niya sa pangluloko ng mga tao ko. At doon ko ito, na-confiscate itong forms na ito at saka itong mga stub na mayroong pangalan Momar Trahera at may signature po, ma'am. I see. So, ang pagkaalam mo, talagang coordinator sila ng PBA. Sila, talaga PBA talaga sila. During the time sa campaign, bago lang eleksyon ng barangay, PBA talaga ang nagsusupport sa kanila. Sino nag-promise niyan? Yung kapitbahay namin na si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Abagon. Tabacon. Tabacon. Po. Ano siya? Ano po? Hindi, tauhan po siya ni Kagawad Erlinda Suwam. So, may connection siya sa PBA party list? Ewan ko po, sir, pero palagi man yung service na orange na may tatak na PBA, palagi mang sumusundo sa kanya kasi tapat ng bahay namin yun Sumusundo sa kanya, sasakyan na may tatak PBA party list? Opo. So, yun ang service nila? O, yun ang service niya. Kasi tapat yun ng bahay namin, yung bahay nila. Tapos siniguro mo ba na talagang 6,000 a month matatanggap nyo? Oo, yun ang sinabi niya sa amin. Tatlo kami tulad kami nakapirma, anak, sir. Nakapirma ka? Opo, sir. Andito yung claim stub ko. Saan ang pinirmahan mo? May binigay ba sa kanya? Ito po, sir. Yan. So, puntahan mo na siya. Kapitbahay mo lang, di ba? Kunin mo na 6,000 mo. Ilang araw na after ka nakapirma? Parang mga first week sa January. Hindi ko natandaan. First week of January? Oo, first week. So by first week naman ngayon, February. Puntahan mo, January. Saan yung 6,000 ko? 1 month na. Hindi na nagpakita sa akin. Hindi na nagpakita? Ganiya. Ato nang tanak ko ganiya. Kay akong kuha na kong pirma niya. Wala naman siya nagpakita. So nabudol ka sa silingan mo? Kapitbahay mo? Anak ng... Sir, tinanong ko siya,
ano ba yan? Sa barangay ba yan? Sabi niya, hindi na daw sila nagdaan ng barangay kasi daw, makatingan pa daw yung 6,000 ko. Ano mabawasan? Oh, mabawasan pa daw yung 6,000 ko. Kung dadaan sa barangay? Oh, kung dadaan daw sa barangay. Andito si Kapitan Suwa mo. Hindi ba nito mukhang mambabawas ng ayuda? Barangay, tao mo ito, di ba? So, the mere fact na gusto nilang umiwas sa barangay dahil alam nila, si Kapitan Suwam, hindi nila makumbinsi, kaya dinirekta kayo. Dinirekta kayo. Di ba? Klaro? Klaro? Sinabi ba niya kung sino nagbigay nitong pera, nitong mga form? Wala siyang binanggit, Madam. Yung nakita ko lang doon sa may lamisa, may kalendar na PBA. Nagtatrabaho ba siya sa PBA? Kalendar si Sige. Attorney Nograles. Migs, Attorney Nograles. Tama. Oo. Okay. So, marami kayong nalaman, no, mga revelasyon, mga kabibig, no? So, ano ang inyong komento tungkol dito, mga kabibig? Tinuloko lang ba ang sambayanang Pilipino? Pinasasakay lang ba ang sambayanang Pilipino? May marami na ngayong mga politikong, kung ano-ano ng mga pinasabog nila, mga chismis, mga istorya, para lang maging sikat sila ba, maging relevant, kasi malapit na ang 2025 election. Sabi nga isang politiko, kailangan na nating magpakitang gilas ngayon para maalala tayo at bobotohan tayo ng maraming Pilipino. Kailangan puro magaganda ang ating ipapakita. Paanong ganun talaga ang mga politiko? Alert kayo, mga bibig. Kaya mag-observe tayo. Marami na nagsabi na nabudol. Sana sa next election sa 2025, hindi tayo mabudol. Yan na lang kabibig, ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video para hindi ka na mabudol. Bye everyone. See you next time.